So, baka lumabas ulit siya. Daming lamok. Okay, punta na tayo sa bagong batas. After ng RA 6975, na pwede po yung hindi college graduate, pinasa si Republic Act 8551. Si Republic Act 8551 is the Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. Ni-reform siya, no? Gusto po nila, isa sa pinaka-goal nila is ma-professionalize po yung PNP. Dapat college graduate lahat. Professionals. So ayun ulit, binalik nila yan. Highly efficient and competent police force which shall be national in scope and civilian in character, administered and controlled by the National Police Commission. So sabi diyan, to ensure accountability and uprightness, para daw talagang matitino yung mga pulis, no? Ito po yung ginawa nilang batas. College graduate ba naman? Siyempre, dapat mas matitino na yan, di ba? Tas alam na nila yung mga trabaho nila. Talagang they are competent, they know what they are doing kasi college graduate yan eh. Pwede ba ma'am mag-recommend ng PNP applicant? Ano kasi yan eh, dapat bawal. Pero syempre, maka-receive ka ba naman ng recommendation, no? Pero bawal talaga dapat siya. Kasi corruption na yan guys eh. No? Corruption na talaga yan. Pero may iba gumagawa niya, kumukuha pa ng recommendation letter. Pero hindi siya sasali sa requirement. So hindi siya kailangan na nandun siya sa portfolio mo or doon sa folder mo pag nagpasa ka ng requirements. Dapat wala siya. Kasi yung requirements you guys sa pag nag-apply kayo, naka-folder yan. I think blue, no? May ABCD yan eh. Kung ano yung nakalagay doon, kung ano yung A, yun lang po yung ilalagay nyo. So kung meron kang extra na papel, saan mo ilalagay yun kung hindi naman siya kailangan doon, 'di ba? Parang ano na yun, corruption na yan eh. Okay, next. Sa 8551, medyo binago po yung role ng PNP kapag nagkaroon po ng counterinsurgency. Ibig sabihin, malala na talaga yung problema. No, malala na yung nagkakaroon na ng giyera, malala na yung issue, no? Terrorism, mga ganon. So, dito binago po 'yun kasi si RA 6975 sinabi niya lang po sinabi lang niya doon na si PNP, tutulungan niya si EFP kapag nagkaroon ng insurgency. Dito, binago niya. Sinabi niya, marerelieve po si DILG, AFP na po yung gagalaw sa mga suppression of insurgency. Pero si PNP, kasi 'di ba, internal security talaga si PNP. Siya yung gagalaw para dito sa security sa loob ng Pilipinas. Kasi yung AFP kasi external. Sila po yung sa mga boundary, no? Pusang alaw ng mga lamok to, kakainin kita. So, si EFP, sila po yung sa karagatan, sa kabundukan, sa himpapawid. Sa mga boundaries po sila, sa mga borders natin. Okay? Ngayon, si PNP naman yung sa loob. Piskot. Internal security naman. Internal security po si PNP. Ngayon, pag nagkaroon ng malalang insurgency, ayan na, mga terrorism, 'di ba? Pag nagkaroon na talaga ng giyera, no, malalala na yung mga ginagamit nila ng mga armas, anong gagawin? Relieve po. I-relieve si DILG, no? Ang magkakaroon ng power is the AFP. Pero tutulong po si PNP. They will help the AFP in their efforts na ma-counter po yung insurgency by gathering information. So information gathering po sila in performance of the ordinary police functions to support the AFP. Siyempre yung mga iba pang ginagawa, pagagwardya dyan, pagbabantay, no? Sa CDM, sa civil disturbance, tutulong po sila. Pero ang talagang sinabi doon, information gathering na makakatulong po sa AFP para masugpo po yung insurgency. Ayan. So, except in cases where the presidential call on PNP to support AFP in combat operations. Hindi kasama si PNP sa pakikipaggera. Sila po ay sa civilian na part. Okay? Nagigigil ako eh. So, sagutin natin yan mamaya yung questions niya about Constitution. So, yan po siya, no? Again, paggera dapat, pag may mga kumbaga, sinasakop tayo, pinapasok na yung Pilipinas ng ibang mga tao or di kaya sinisira po yung teritoryo natin, no? Inaangkin yung teritoryo natin. EFP talaga dapat ang gumalaw dyan. So pag umabot na po hanggang sa loob ng Pilipinas yun, insurgency na yan eh. From
tatabahuin dapat yun ng PNP. But since insurgency na, no, malakas na yung threat, si AFP yung gagalaw. Ang PNP na nga lang ngayon is support na lang sila. Information gathering, tsaka yung iba pang performance ng PNP. Hanggat maaari, hindi sila kasama sa combat operations o yung pagkikipaggera for war. Except kung kailangan na talaga silang sumali sa combat operations. Katulad ng sinabi dyan, if si President na po ang magsasabi na kailangan na po nila ng tulong sa combat operations. Okay? So in times of national emergency, the PNP, the Bureau of Fire Protection, the Jail Management and Penology, upon the direction of the President, assist the armed forces in meeting national emergencies. So yung mga yan, yung tri-bureaus natin na under the DILG, they will also help kapag nagkaroon po talaga ng national threats. No? Next, National Police Commission, tatandaan, binago lang ito, no? So, commission agency attached to the Department for Policy and Program Coordination. So, sinabi ko kanina, si DILG po tsaka NAPOLCOM, hindi po yan sila magtaasan. Hindi po yan nakataas si DILG, baba si NAPOLCOM, hindi po. Pantay po yan sila. Si DILG naka-attach, si NAPOLCOM naka-attach po yan kay DILG. Sila po dalawa yung nag-uusap tungkol sa policies at mga programs po ng PNP. Okay? Yan. Inulit lang ulit nila, no? Meron tayong 1 chairperson, tapos 4 regular commissioners. May binago lang dito, yung chief ng PNP. Kasi kanina, automatic ex officio chairman yung secretary ng DILG, di ba, ng NAPOLCOM. Dito po, binago. Okay? Andito naman yung secretary ng Department of DILG. Oh. Nandito siya sa dulo. The Secretary of the DILG shall be the ex-officio chairperson on the commission. Ano ang dinagdag? Ito po, Chief of the Chief of the PNP. Kumbaga, si Sir Nartatis ngayon, automatic po siyang ex-officio member. So, may 4 regular commissioner, may ex-officio member, may isang chairperson, may ex-officio chairperson. 7 na sila. Noong nakaraan, ano lang po sila, 6 kasama yung ex-officio chairperson. Ulitin ko, sulat mo, NAPOLCOM. According to 8551, may isang chairperson, may ex-officio chairperson, yung secretary ng DILG. Okay? Next, punta tayo kasi commissioners. May 4 na regular commissioners at isang ex-officio member, si Chief PNP, by virtue of their office. And then, tatandaan, yung 3 sa regular commissioners, kailangan hindi po sila member ng AFP. Okay? Ayan lang naman. And, isa po sa kanila dapat babae. Ayan. Provided that at least one of the commissioners shall be a woman. So, aside from this, DOJ lang ata, tsaka si NAPOLCOM yung nakitaan ko na kailangan ng babae na commissioner. The rest, wala akong nakitang kailangan nila ng babae. So, si NAPOLCOM, yung 4 na regular commissioners niya, sa 3 doon, dapat wala pong active member ng AFP, at sa 4 na yon kailangan may babae. Makukuha niyo yung PDF. Okay? So, nadagdagan, no? From RE 6975, nadagdagan siya ng isa pa, yung ex-officio member. Okay. Dito din, inayos yung trabaho po ni NAPOLCOM. Kasi kung maalala nyo sa 6975, nakalagay lang doon, exercise administrative control over the PNP. So dito, inayos siya, exercise administrative control and operational supervision ni PNP. 1998 naman to, hindi naman ganun kalayo. Okay? 1990, nabuo yung 6975, 1998 siya ginawang exercise administrative control and operational supervision over the PNP. Next, dito na, nireorganize na po si PNP. So, notwithstanding the provisions of Republic Act 6975 on the organizational structure and rank classification, hindi nila binago yung key positions, hindi nila binago yung ranggo. Ang ginawa lang nila, conduct management audit, prepare and submit to Congress proposed reorganizational plan. So, nagkaroon ng proposed reorganizational plan dito para mas magagaling na daw yung ating mga PNP. So, increase police visibility through dispersal of personnel from headquarters to the field offices and by appointment and assignment of non-uniform personnel to positions which are purely administrative. So, remember, yung mga
police natin before this one is undergraduates, bahala sila kung saan sila maa-assign. Wala kasing specialization before. So, walang yung nasa crime lab, hindi naman mga ano naman yun, hindi sila mga talagang marunong sa science. Basta kung saan-saan lang na sila na-assign. So, dito nila na-reorganize na yung mga talagang para lang dun sa posisyon na yun or para dun sa unit na yun, yun lang yung magtatrabaho. Kung crime lab ka, ibig sabihin, pathologist ka, forensic scientist ka, kung investigate sa CIDG ka, dapat investigador ka, no? Kung ikaw ay sa clerical na trabaho, yung pagta-type-type, dapat marunong ka sa computer kahit hindi ka masyadong marunong sa combat, 'di ba? So, talagang nagkaroon na ng staffing na maayos. So, yan diyan, mga administrative, technical, clerical, and managerial in nature, and other positions na hindi naman talaga related sa police operation. Kasi remember, hindi naman lahat ng police guys sasali sa pag-aaresto. Yun yung sinasabi nating staffing, na hindi pwedeng lahat are cream ang mag-a-apply, ang papapasukin sa PNP. Porket PNP are cream, hindi lahat. Bakit? May mga trabaho po sa PNP na for auditing, may trabaho sa PNP na for clerical, mga documents, may trabaho sa PNP na for logistics, may trabaho sa PNP na legal, no? So, hindi natin kaya yon kung ARCRIM lang lahat. Hindi kaya ng isang, ng ganun lang na profession. Although marami pong hawak na mga diyan na, hawak na mga broad po yung criminology, no? Pero yun nga, so inayo siya dito, no? Then, efficient and optimized delivery of police services to the community. Okay, next. Ito na, qualifications upgrading. So, in-upgrade na yung 6975. Tingnan natin anong nagbago. So, meron pa rin si Citizen of the Philippines. Meron pa rin good moral conduct. Yung kanina, naalala nyo, nakalagay lang, must be of sound mind and body. Pusak alaw, paano malalaman? No? Dito, kinlaro na siya that you must have passed the psychiatric, psychological, drug, and physical test. So, dumami, no? Na psychiatric na or psychological, yung neuro na sinasabi nyo, may drug test na random lang naman, hindi naman lahat papadrug testin, at physical test. To be hindi, random siya in a way na hindi mo alam kailan mangyayari, pero magkakaroon ka ng drug test. Hindi mo lang alam saang part po siya ng recruitment gagawin. Surprise eh. Okay? So, to be administered by the PNP or by any NAPOLCOM accredited government hospital for the purpose of determining physical and mental health. Tapos, ayan na, hindi lang siya yung pag officer ang gusto mo, dapat college graduate ka. Kung non-officer, non-commissioned, okay lang 72 units. Nawala siya. Ang ginawa, must possess a formal baccalaureate degree from a recognized institution of learning. So, kailangan college graduate ka na talaga. Yes, Bisaya po ako. So, kailangan college graduate ka na talaga. At kailangan recognized po siya ng CHED, mga ganun. Okay? Must be eligible, so ganun ulit, yung mga exam natin, board exam, bar exam, itong civil service, itong PNPE, kung ano-ano pa yung pinag-take natin, yan po ay for eligibility. Kasi isa po siya sa requirement for application. So kahit graduate ka, kung you're not eligible, hindi ka rin makakapag-apply. Okay? Ganon pa rin yung iba, must not have been dishonorably discharged from military employment or civilian position. Hindi ka po convicted by final judgment. Yung height and weight, hindi siya nabago dito, no? Hindi pa siya nababago. But, for a new applicant, must not be at least 21 and or more than 30 years of age, except for the last qualification, the above enumerated qualification shall be continuing in character. So, tatandaan, except sa edad, lahat po yung A to J, A to I, A to H, mali, A to I, kailangan po ma-maintain mo yan. Kahit nasa loob ka na ng service, hindi pwedeng bigla kang na-aresto, nakulong, na-convict. Hindi pwedeng tumaba ka sobra, hindi pwedeng lumiit, no? Hindi naman siguro liliit, no? Hindi pwedeng tumaba ka ng sobra, hindi ka pwedeng mawalan ng good moral character, or anytime nagkaroon ng random neuro exam, bumagsak ka, pwede ka pong matanggal sa trabaho. Kasi they are in continuing character. Ibig sabihin tuloy-tuloy yan kahit nasa loob ka na ng service. Okay? So,
and an absence of any one of them at any given time shall be a ground for separation or retirement from the service. Patay ka ngayon. Tumaba ka, kaya kailangan kapag nakapasok sa service, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaseksi. Kasi ko, nagkakaroon sila dyan ng, meron silang PFT na pag palagi ka pong bagsak, tatanggalin ka sa service. Okay? Next, eto na. For the purpose, kapag meron po kang requirements na hindi na-comply, ano, pwede ka pong ma-resign or ma-retired. Pwede pong separated ka or retired ka. Kapag separated, wala ka pong pension. Kapag retired ka, may pension ka. Okay? Basta nakapag-serve ka ng 20 years, pag natanggal ka, retired po ang consideration sa'yo. Siyempre, Bisaya tayo eh. Okay, so ayan po, no? And then, waiver. Dito na pumasok ngayon yung gustong-gusto nyong waiver. So, ang tawag namin sa waiver is awe. Bakit awe? May pagkakasunod-sunod kasi yan, guys. Hindi porket, kung tatandaan nyo ito ha, naka-underline yan. Yung waiver, guys, sa totoong buhay, sa ideal world, baka magtaka kayo, may waiver naman ako, ba't di ako nakakuha? Ganito kasi yan. Si waiver, i-honor lang yan kapag kulang yung nag-apply. So, kung for example, kailangan nila ng 2,000 na pulis, bagong pulis. 2,500 yung nag-apply. Pang 2,501 ka. Ikaw lang yung may waiver. Sa tingin mo kukunin ka? Eh, may 500 pa kang sobra na walang waiver eh. Panghuli ka. Ibig sabihin, ayan no, the age, height, weight, and educational requirements for initial appointment to the PNP may be waived only when the number of applicants, qualified applicants, fall below the minimum annual quota. So kung 2,000 yung kailangan nila, 1,000 lang yung nag-apply na talagang pasok na pasok, walang waiver. Tapos may 500 na nag-apply na may mga waiver sa age, sa height, sa weight, pwede po makapasok yon kahit hindi pa po sila pasok doon sa totoong pinaka-requirement through waiver program. Okay? Through waiver program. Kasi 2,000 yung kailangan, 1,000 lang yung talagang qualified. So you can get inside, you can be recruited through a waiver program. Kaso mga ngako ka dyan, guys, na kung mataba ka ngayon, kailangan within 6 months habang nasa training ka, papayat ka. Papasok ka na dun sa timbang na gusto nila, sa height na gusto nila, sa edad, wala tayong magagawa dyan sa edad. Kaya priority yung edad kapag waiver. Yes. Kaya mahirapan, sinasabi nila, may waiver naman ako, hindi ako matanggap. Kulang kasi, sobra-sobra kasi ang applicant. No, sobra-sobra. So they don't need the waiver pa. Mag-apply kayo kapag kailangan niyo talagang mag-waiver, mag-apply kayo kung konti lang yung mag-a-apply. Okay? Huwag kayong mag-a-apply pag lahat bagong pasa lang lahat ng board exams. Marami talaga mag-a-apply niyan, no? Okay, yung tinatawag kong awe kanina, ito kasi yan. Kapag kayo po ay naka-waiver program, hindi po porket lahat kayo ay naka-waiver, lahat kayo papasok. May mga selection yan. For example, mas madaliin natin yung scenario ha. For example, 5 lang yung kailangan nila. Okay? May nag-apply, 5. 5 yung nag-apply. 6 yung nag-apply. 4 lang doon yung talagang hindi kailangan ng waiver. Qualified talaga sila. May 2 natira. Yung isa, ang waiver niya is edad, kasi 32 na siya. Yung isa, ang waiver niya is timbang, kasi 50 lang dapat, 60 yung kanyang timbang. Sino ang ipa-prioritize? Lahat, okay ha, qualified. Yun lang ang pinaka-problema nila, yung waiver lang. Sino ang makakapasok doon sa panglima? Yung sa edad o yung sa timbang? Sino ang papapasukin natin? Anong average? Sa exam? Guys, sino ang makakapasok? 5 lang yung kailangan, 4 lang yung kanilang nakuha na qualified talaga. May 2 pang nag-a-apply. Yung isa may age waiver, yung isa may weight waiver. Walang ya. Okay. Sino ang priority? We. Mauuna pong ipa-priority yung may age waiver. Kung wala namang may age waiver, height. Kung wala namang may height, yung may weight waiver. Ito si education malabo, ito sobrang daming applicant din, no? But just in case magkaroon ng talagang kulang na kulang yung pulis. Okay? Yan.
magkakaroon po ng educational waiver. Age po ang mauna. Sulat nyo, we. Age, height, weight, education. Age po ang mauna kasi the requirement shall be waived in the following order. Age, tapos height, weight, tsaka education. So for example, ulitin ko yung senaryo. 5 ang kakailanganin, 4 lang yung nakapasok na qualified, walang waiver. May 4 na nag-a-apply para doon sa pang-5 posisyon. Yung isa may age waiver, yung isa may height waiver, yung isa may weight, may isa may education. Unahin natin yung age. Priority po sa waiver program si age. Kaya sinasabi nga sa akin nung nakaraan, kasi parang 31 na ako nung nakakausap ako ng isang police, apply ka ma'am, priority ka. Kasi nga yung edad ko daw, pa-prioritize. Yes, age na nauna. Ngayon, ito yung kukunin, pang-5 siya. Paano pag walang age? May nag-height waiver, weight waiver, at saka education. Siyempre, yung height. Pangatlo pa po yung timbang. Although si timbang yung pinakamadaling ayusin, no? Pero pangatlo lang po si timbang. Okay. Madalas yan ang sinasabi, papayat ka muna, bata, no, ganda, ano ka muna, exercise ka muna. Kasi pina-priority yung age kasi hindi na next year pag pinabalik mo yan, mas tatanda na yan lalo, 'di ba? Eh yung pataba ngayon, pag pinabalik mo yan next year, mag-exercise lang yan, payat na yan, sa pasok na yan, sa qualified na siya. 'Di ba? So, 'yan. Oo, 'pag may word daw maraming quota. Walang hiya kayo. O yeah, mas okay ang weight, pero according to the law, ito yung pagkakasunod-sunod. Wala tayong magagawa. Again, mahirap din naman na hindi mo ipa-prioritize yung age. Kung 34 na siya, for example, pababalikan mo pa siya next year, 35 na siya noon, mas mawawala na siya ng pag-asa. Si weight, madali siyang baguhin, but then, kung madaling baguhin, ba't hindi mo ginawa bago ka nag-apply? 'Di ba? Tsaka yung edad ko nga daw. Okay. Okay, FTP, Field Training Program ang tawag natin. 12 months po ito na training nyo kapag nakapasok na kayo. May 6 months po na parang schooling siya, na para kayo nag-aaral ulit ng college. Tapos 6 months po na, yun yung FTX, Field Training Exercise. Yun na po yung may panyo na dito na puti, yung may training na nakalagay. Pag mag-OJT kayo for patrol, traffic, and investigation, or I call that PIT, Patrol, Investigation, and Traffic. So, yan po yung training nyo, 12 months po yan. Okay? Yan. So, yan. Tatandaan nyo yung PIT natin, ha? And then, kapag natapos nyo yung 12 months na yan, yung FTP natin, then you will be permanent na sa appointment. Ayan na po yung manunumpa na kayo as, mag-oath taking na kayo as police officers. Wow! Sana all. Okay. Tapos ano pa? Examinations ng policemen. In the past, si Civil Service Commission po yung nagpapa-exam neto. But ngayon po ay Sinapolcom na. So National Police Commission, like what's happening right now, Sinapolcom po yung magpapa-exam sa inyo for your entrance examination and even for the promotional examination dun sa mga in-service na police officers. Okay? Ayan. So, Napolcom na po. Binago siya ni 8551. Kasi, I checked the 6975. Civil Service Commission pala ang nagpapa-exam nung before 1998. Galing, no? Okay, next. Punta tayo sa attrition. So, sulat nyo nga, attrition, demotion, promotion. Okay? Attrition. Pag sinabing attrition, tatanggalin ka na sa service. Pag sinabing promotion, itataas ka ng ranggo or position. Pag sinabing demotion, ibababa ka. So, promotion, demotion, attrition. Yes, may sahod na yan kapag nag-FTP na kayo. Okay. So, attrition system, magkakaroon po ng attrition system ng ginawa po itong batas na to, nagkaroon na po ng attrition system. May isang uri ng attrition system, maximum tenure in position. So, ito po, kapag ikaw ay nasa posisyon na yan for these years, tatanggalin ka na. So, the maximum tenure of PNP members holding key positions is hereby prescribed as follows. So, kung provincial or city director ka, or not director, chief of police ka, kailangan ma-promote ka pataas
bago pa matapos yung 9 years. Kasi, pag natapos po yung 9 years, guys, at hindi ka pa rin na umaangat, tatanggalin ka na sa serbisyo. Pag regional director ka naman, 6 years. Pag lumagpas po sa 6 years, tatanggalin ka na sa serbisyo. Pag hindi ka na-promote, okay? 4 years, 4 years, 4 years. Chief, deputy chief, tsaka directorial staff. So, sila po, kapag after po ng 4 years, hindi pa po sila na, ito, wala nang ikapromote to eh. Kaya madalas guys, after ng chief, retired na talaga sila. Etong nandito sa taas, kapag hindi pa po sila na-promote after 4 years, then they will be retired na po. Okay? Tatanggalin or retired po. It's either resigned or attrited or retired or removed sila. Pag sinabing retired, may mga benefits, pension. Pag sinabing remove or separated, wala na pong pension. But madalas may pension yan kasi matataas na sila. Lagpas 20 years na rin siguro yung kanilang service. Okay? So yung hirap, no? Nagtrabaho ka lang naman, hindi ka lang na-promote, natanggal ka pa. Okay? Isa pa, attrition by relief. So kanina, attrition by maximum tenure doon sa posisyon niya. Ito po, na-relieve ka. Okay, so PNP personnel who has been relieved for just cause and has not been given any assignment for 2 years after such relief shall be retired or separated. So si PNP chief former PNP chief Tory ay relieved po siya. Pag umabot po ng 2 years na hindi po siya na-assign sa kahit ano pong police work, he will be retired or separated. But I think, hindi ko alam kung nag-retire na rin talaga siya, no? But if wala po silang gagawin, hindi po siya ma-assignan ng bagong trabaho, after 2 years, separated or retired. Again, kailan nagiging retired? Kapag 20 years or more ka na in service. Separated kapag hindi ka umabot ng 20 years. Anong pagkakaiba? Anong effect? Pag retired ka, may retirement benefit. Pag separated, para kang natanggal sa trabaho. Wala po yang retirement benefit. Ito. Yan ang problema. Hindi po pwede yon. Yung sinasabi ni Susain na 10 years na daw patrolman pa din, hindi po pwede yon. Dapat pag 10 years ka na at patrolman ka pa rin, tatanggalin ka po sa trabaho. Okay. So, puntahan muna natin si attrition by relief. Ang una natin kanina, maximum tenure, yung 96444. Okay? Si attrition by relief, pag na-relieve ka sa trabaho mo, sa posisyon mo, sa ranggo mo dahil may ginawa kang kasalanan at 2 years na wala pa ring binibigay na trabaho sa'yo or assignment sa'yo, tanggal ka na. Maybe retired or separated. Okay, next, go to the attrition by demotion in position or rank. Pag attrition by demotion, okay, meron kang ginawang kasalanan. PNP personnel, civilian, or uniform personnel who is relieved. Okay? May ginawa kang kasalanan, binaba ang posisyon mo. Kasi may ginawa kang kasalanan eh. Yun yung parusa sa'yo. So, you were assigned to a position lower na demote ka than what is established for his or her grade in the PNP staffing pattern. Ngayon, 18 months na, hindi ka pa nababalik doon sa original mo na posisyon. Hindi ka pa napupunta sa tamang posisyon na dapat yun yung para sa'yo. 18 months. Pag 18 months, lumagpas yan at hindi ka pa rin nababalik dun sa tamang posisyon kasi na-demote ka, you will be retired or separated. Okay? Walang hiya. Okay, next, section 28 na tayo, attrition by non-promotion. So, ito po yung tinasabi na Susain kanina. If you were not promoted for 10 years sa isang posisyon mo, separated ka na. So, you has not been promoted for a continuous period of 10 years shall be retired or separated. So, siguro, may backer siya, pero kung mayroong magko-concern yan, matatanggal talaga yan sa trabaho. Kasi nakalagay siya sa batas. Kapag 10 years ka na sa posisyon o ranggo na yan, kailangan mo nang ma-separate. Kasi ano yan guys, inefficiency. Ibig sabihin, wala kang ginawang kaayo-aya, bakit di ka pa rin promote, di ba? Nakakaloka. Okay? Attrition by other means. So, aside from those 4, yung maximum tenure,
yung demotion na 18 months na hindi pa rin napo-promote pabalik do'n sa dati niyang posisyon, yung attrition by relief na 2 years na hindi pa rin siya nabibigyan ng assignment or, attrition by yung 10 years po siya na hindi po talaga siya napo-promote, meron pa tayong other means. Ito po yung based sa performance mo. Okay. So, a PNP member na 5 years na siya sa service. Ngayon, every performance rating or evaluation, bagsak siya. Ang laging result, inefficiency based on poor performance. Dalawang successive, sunod-sunod na years, bagsak po yung kanyang evaluation, pwede po siyang matanggal sa trabaho. Or, inefficiency based on 3 cumulative annual rating. Hindi sunod-sunod. Kasi yung una, sunod-sunod, dalawa talaga eh. Pumasa, bumagsak, pumasa, bumagsak, pumasa, bumagsak ulit, pangatlo na. Cumulative, kung pag kinumpleto mo siya, pag binilang mo, tatlo pa rin. Pag tatlo na po, tanggal sa trabaho. Or nagkaroon ng physical or mental incapacity to perform police functions, nabaliw, okay, naputulan ng paa, hindi niya na talaga kaya magtrabaho, separated or retired. Kawawa naman siya, ano. Failure to pass the required entrance exam twice or finish the required career courses except for justifiable reasons. Alam niyo na, pag sa schooling nila, pag may mga bumagbagsak dyan, paulit-ulit bumabagsak, natatanggal po yan sa trabaho. Kaya yung iba nga takot, no, na mag-exam. Pero kailangan kasi nila. Ma'am, para ba ma-promote mag-schooling? Yes, kailangan niyo po mag-schooling kasi isa po yan sa requirement for promotion. Yung ate ko nga kahit ayaw mag-aral, nag-aaral eh. Okay, so 'di ba, ayan po yung iba pang ways para matanggal sa trabaho. There are ways para matanggal sa trabaho. Mahirap pumasok pero mahirap din makalabas. Mahirap, mabilis lang matanggal pala. Retirement, yung lahat ng sinabi ko kanina, yung pagkatanggal 'no, depende po ulit kung ilang years ka na sa service. Kapag 20 years ka na sa service, you are considered retired. Hence, you will be receiving benefits, retirement benefits. Pero kapag nangyari po yung attrition na yon nang hindi ka pa umaabot sa 20 years in service, disqualified ka po to receive retirement benefit. Kawawa ka naman. Ano? Naulit. Okay. Promotion naman tayo, promotion, pag-angat. Kanina attrition 'yon, 'no, attrition. Ito po promotion. So promotion by virtue of position. So any PNP personnel, ito yung nangyari kay Sir Bato. Na-assign po siya sa posisyon na 'yon nang hindi po sakto yung kanyang ranggo. So pag after 6 months, siya pa rin po yung nakalagay doon sa posisyon na 'yon, kailangan na po niyang i-promote. Same thing kay OIC ngayon. Kapag si OIC Nartates ay umabot ng 6 months diyan sa pagiging OIC niya, kailangan na pong iangat yung kanyang posisyon to Police Director, to Police General. Kasi yan po yung nakalagay sa batas. Promotion by virtue of position. Any personnel designated to any key position whose rank is lower than that which is required for such position shall after 6 months of occupying the same be entitled to rank adjustment corresponding the position, provided that that personnel shall not be reassigned to a position calling for a higher rank after 2 years from the date of such rank adjustment. So kung itataas po ikaw, hindi ka po pwedeng promote ulit for another 2 years. Pero ang galing, 'di ba? So provided that any person, so halimbawa ako, 'di ba sa lieutenant dapat, lieutenant para po ma-assign ka para maging chief of police. Ngayon, natanggal po or naalis po, na-promote po yung ating chief of police, kaso ako po ay senior police inspector pa lang, 4, SPO 4 pa lang ako, or ako po ay PEMS, Police Executive Master Sergeant. Okay, Police Executive Master Sergeant ako. Na-assign ako as Chief of Police, OIC ako as Chief of Police. Ngayon, nung magpas na ng 6 months, dahil ako pa rin yung OIC ng Chief of Police, kailangan ko na pong ma-promote to Police Lieutenant para po mahawakan ko ng maayos yung posisyon na yan. At sapat na po yung ranggo ko para sa posisyon na yan. Kasi ang requirement po for Chief of Police ay Police Lieutenant. 'Di ba? So, yan. Yan po siya 'no, ang ganda. So yun po yung nangyari kay Sir Bato 'no, galing po siyang regional director, 'di ba? Napunta po siyang chief PNP kaya automatic po siya nag-police general.
Okay, so ganun po ang promotion by virtue of position. Antayin mo lang mag 6 months diyan sa position na yan, aangat at aangat yung ranggo mo. Okay, next. So promotions ulit, ito po yung aangat ka. So a uniform member of the PNP shall not be eligible for promotion to a higher position or rank unless, ito po yung tanong kanina, ma'am, kailangan po ba talagang mag-schooling? Okay. Unless kailangan po napasa nyo po yung promotional examination na pinapa-take po ng NAPOLCOM. Except if you are a board passer, lalo RCRIM. Pag RCRIM ka, hindi mo kailangan mag-take ng promotional exams. Hanggang makarating ka, I think, sa superintendent, tuloy-tuloy yan, hindi mo kailangan mag-promotional exam. Pero pag passer ka ng ibang board exams at passer ka ng PNPE, civil service, yun po yung ginamit mo pagpasok sa service, every promotion, guys, kailangan mag-take ka ng exam. At kung hindi ka papasa dyan, hindi ka po makapopromote. Kailangan maipasa mo. Okay? Ayan, corresponding board examinations for technical services and other professions has satisfactorily completed the appropriate and accredited course in the PNPA or equivalent training institutions. So, ito yung sinasabi nila kanina, schooling. Kailangan matapos nyo po satisfactorily completed yung schooling na sinasabi natin. And has satisfactorily passed the required neuro, psychiatric or psychological, and drug test. So yan, dapat wala po siyang mga pending na cases, criminal, administrative cases, no? At ano pa? Wala po siyang pending cases sa plebman, no, or kay ombudsman. So tatlo lang, no? Promotional exam kung kailangan, yung neuro, psychiatric, tapos yung schooling. Okay, syempre may time and grade pa yan, guys, kung gaano ka katagal. Okay, saka po ikaw ma-promote. Okay? Next, meron pang isang paraan para ma-promote ka. Ito po is kapag sobrang ganda ng ginawa mo sa buhay. So, si letter B, kanina regular promotion po yan. Ano? Regular promotion. Nakuha mo yung nakapasa ka ng promotional exam, nag-schooling ka, and then pumasa ka po ng mga tests. And that's it. Ito pong isa, dahil sa iyong exhibited acts of conspicuous courage and gallantry at the risk of his life or life beyond the call of duty, shall be promoted to the next higher rank. So yung ate ko, 1 year pa lang siya or magto 2 years pa lang siya sa service, promoted na siya kasi kasali po siya sa SAF po kasi siya, kasali po siya sa ano, sa Marawi. So magto 2 years pa lang siya sa service nun, promoted agad sila. Ang dami nila nun. Kasabayan po nila yung sa isang lugar na niratrat po yung PNP station, police station, na talagang nagstand ground sila na hindi sila papayag na masakop po ng NPA yung kanilang station. So yon, sumabay po sila ng ano nun, sobrang daming NPA daw nun, hindi daw na mababilang. Yes, pag civil service passer ka, you need promotional exam. Ang exception lang po sa promotional exam is si RCRIM, si lawyer, mga ganun. Okay? Okay ko. Kaya yung iba, guys, na nakapasok na sa service using PNPE or using, may kilala nga ako, guys, LPT, yung kanyang ano, yung ginamit niyang eligibility pagpasok. 7 years na siya sa service, nag-aral pa rin siya ng criminology, nag-take siya ng RCRIM. Kasi hirap daw siya magpa-promote, gawa na lang laging nagpapa-promotional exam. So, pumasa siya sa RCRIM. Tapos ngayon, yan, hopefully, okay na yung promotion niya. So, ayun, no? Pag meron, special promotion po ang tawag natin dito. Kaya na regular promotion, ito po yung special promotion kapag you did something na talagang nasabi nilang you exhibited conspicuous courage. No? Then after nun, syempre, na-promote si ate ko, no? 3 years, magti 3 years na siya nun kasi pag magto 2 years. After 1 year, na-promote ulit siya for regular promotion. So, parang sa loob ng 3 taon, parang na-promote siya ng 2 beses. Special, tsaka yung regular promotion. Kaya ang bilis ng rank up niya. Sumakto kasi pagka-graduate niya, nagkaroon ng Marawi. Okay. Eto na ngayon sa salaries and benefits na sinasabi ko. Okay? So, Section 75, ito yung calculation na sinasabi ko, guys. Kapag 20 years ka sa service, nag-retire ka, 50% po ng base pay tsaka longevity pay mo ang magiging benefit mo. So, kung 100,000 na yung sahod mo kasama yung long pay mo and everything, 20 years ka, nag-retire ka, pumasok ka ng 22,
Ilang longevity ka, 4 kasi 5 years, 5 years, 5 years yan eh. So umabot for example ng 100,000 yung sahod mo per month. 42 ka, gusto mo na mag-resign. So nag-resign ka. After resignation mo niyan, sasahod ka po, makaka-receive ka po ng 50,000 per month as your retirement benefit. Okay? Ma'am, paano 'pag ayoko pang mag-resign, gusto ko pang magtrabaho? Okay, let's go. Charot, let's go. Okay, so 20 years, 50%. Every 1 year after the 20, dadagdagan ng 2.5% ng iyong base pay. Hala ma'am, paano 'yun? For example, naka 4 years ka. For example, 24 years. 46 nag-retire ka na. Gusto mo talaga mag-retire, so 46. So yung unang 20, 50% agad 'yon. Okay? So for example, sumasahod ka na ng 120,000. Kasi naka 4 years ka pa eh. 120,000. So yung kalahati nun para sa unang 20 years mo, so that's 60,000. Yung 120,000, 'di ba 4 na taon, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 10 year 10 10 10 ha 10%. Ano ang 10% ng 120K? 12K. So, dagdagan natin ng 12K 'yun dahil may 4 years kang sobra. 24 years ka, eh. So, yung 20 years mo, that's 60K plus 12K para dito sa sobrang 4 years mo. That's 72,000 per month. Okay? "Ma'am, gusto ko pang magtrabaho." O sige, trabaho ka pa. Okay. Kahit kung for example guys, ikaw ay 20 nakapasok, malabo naman 'yun 'no, 20 ka nakapasok, 72%, 72%. Dagdagan pa natin ng another 20 years. Another 20 years, so 30. 50 years ka in pusang alaw, 50 years in service. Hindi ka 50 years in service, malabo naman 'yun. 30, wag na. Basta tatandaan nyo, kahit gaano ka katagal sa service guys, hindi na po pwedeng lumagpas ng 90% yan. Hanggang 90%. So kung 100,000 yung sahod mo per month, magtrabaho ka hanggang 36 years old ka o hanggang mag-retire ka, hindi na po lalagpas yan kahit mag 37 years ka pa sa service, hanggang 90% lang po yung iyong magiging retirement benefit. Paldo, gusto na mag-retire agad, di pa nga nakakapasok. Okay. But again, ayan po, 50% po doon sa unang 20 years. Increasing by 2.5 po every year for active service rendered beyond the 20 years. Pero, maximum lang po siya ng 90% for 36 years of active service. Kasi syempre 56, 'di ba? 56, alangan namang 20 ka pumasok. 21 nga yung 21 nga yung pwedeng makapasok sa service. So yan, maximum na yan. Okay, 90%. So kung 100,000 yung sahod mo every month, kahit gaano ka pa kakatagal sa service, kung lagpas 36 years yan, 90,000 lang talagang maximum na makukuha mong retirement benefit. Okay? Provided that the uniform personnel shall have an option to receive advance in lump sum. So may mga tao guys na after resignation nila, after nila mag-resign, kinukuha nila yung first 5 years nila na lump sum. So isipin mo yun, no? Halimbawa, 72,000 per month ka, 72, 72, 5 years na 72, pusang alaw. 72 times 12 times 5, panes. Lateral entry, wala pong, hindi kasi nangyayari yung lateral entry sa ARCRIM. Ang lateral entry talaga nangyayari siya sa mga dentist, mga ganun, mga lawyers, sa mga pare, doktor, yun talaga. Pero may nakalagay sa batas na may lateral entry po si ARCRIM. Ngayon, yung promotion guys, hindi po yan naka-base sa kung ano po yung natapos mo. Ang promotion po is naka-base kung ilang taon ka na sa service. So, meron po yan, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years, 2 years, 2 years, 2 years, 3 years. Depende po sa kung ano po ang ranggo mo ngayon. Okay? Meron po yan silang years, time and grade, years in service, or year mo in that rank. Okay? Yan. Hindi po siya naka-base sa kung ano po natapos mo. Ayan. Next tayo. So, ang sarap, no? Ito ngayon. Ma'am, paano pag na-disable ako? Kaso hindi pa po ako umaabot ng
ng 36 years or hindi pa ako nakaka 20 years. So yan, an officer or non-officer is permanently and totally disabled as a result of injuries suffered or sickness contracted in the performance of his duty. Pag nakuha mo po yung disability na yan guys or sakit na yan dahil sa trabaho mo, upon finding and certification by the appropriate medical officer and the extent of basta ganun, no? Hindi na siya pwedeng magtrabaho. Okay? Bibigyan po siya ng 1 year salary, shall be entitled to 1 year salary and to a lifetime pension equivalent to 80% of his last salary. So, bibigyan po siya ng 1 year salary. Bawa, ang sahod mo na ngayon is 100,000. Na-disable ka, permanently disabled because during your duty, no, nagkaroon ng pratratan na disable ka. Siya pala, 80,000 yan per month. Tatanggapin mo. 80% of your last salary. Tapos yung first year, bibigyan ka ng 1 year salary na 80, 80, 80, 80. So, 80,000 times 12. Para syempre, makarecover ka kasi wala kang sahod eh. Hindi, in service kasi yung 20 years dito, active service. Ibig sabihin, nasa loob ka na ng, talong dito, what if 2 years ka na nag-service sa barangay, halimbawa SK official, hindi siya kasali. Kasi, ang sinasabi po na active service, yung nasa loob ka na ng PNP. Kahit saan ka na-assign, kahit anong ranggo mo, basta nasa loob ka na ng PNP, then pasok na po yun sa active service. 3 years ata ang patrolman. Okay, so such member who has been retired under permanent total disability under this section die 5 years from the retirement. Ma'am, paano pag namatay po siya after retirement? Tatanggap pa rin po ba ng 80% of his last salary? Eto na ngayon. His surviving legal spouse or if there is none, the surviving dependent, legitimate children shall be entitled of the pension for another 5 years. After that 5 years, guys, wala na. Hindi natatanggap ng 80,000 or 80% of the last salary. Okay, 5 years lang. Okay? Okay. Maganda pa rin naman 'no, kahit na hindi naman nila papabayaan. Next, ito na si Iyas. Si Iyas ay sta 8551. Ma'am, paano ma'am 'pag namatay sa bakbakan, ano matatanggap? Kabaong. Ito, pwede po meron tutulungan naman pero hindi siya katulad ng pensyon. Iba talaga kasi 'pag pensyon. So, si IAS po, ito po yung pulis na mga pulis, no? They proactively conduct inspection. So, kahit walang nagrereklamo, mag-i-inspect po yan, mag-audit po yan. IAS is the Internal Affairs Service. Ito po yung wala sa 6975. Si PLEB, nasa 6975, mga qualification nandun, ito po yung wala. So, investigate complaints and gather evidence in support of an open investigation, conduct summary hearing on PNP members facing administrative charges, submit a periodic report on the assessment, analysis, and evaluation of the character, behavior of personnel, file appropriate criminal cases sa court, sa labas na court. Hindi na to internal kapag criminal cases. Provide assistance to the ombudsman. So, ito po yung pulis ng mga pulis. Pulis ng mga pulis. Sila po yung magfa-file, tutulong sa pag-iimbestiga tungkol sa mga pulis na may mga problema, may mga kaso, may masamang ugali. Okay? Also, they conduct motu proprio on their own initiative. Again, kahit walang nagrereklamo, kung gusto po nila, automatic investigation kapag may police personnel na nag-discharge ng firearm, may death, serious physical injury, or any violation of human rights occurred in the conduct of police operation, incidents where evidence was compromised, tampered, obliterated, or lost while in the custody of police officer, incidents where incidents where a suspect in the custody of the police was seriously injured, incidents where the established rules of engagement has been violated. So, again, police na mga police po ito. Kasi sabi nyo dyan, valor yata. Yes, pag namatay ka, dahil sa, pag namatay, automatic yan guys, kahit hindi in service, kahit retired ka ngayon. Pag nag-retired ka pala. Pag nag-retire ka ngayon, no, aangat talaga ng isang posisyon, yung ranggo, yung iyong rank. Pag nag-retire ka, kahit buhay ka. Pag namatay, wag naman ikaw, no? Pag namatay naman guys, yes, may posthumous promotion po yan, aangat din siya ng isa ding ranggo. Okay? But that's regular kasi yan na ginagawa. Hindi siya yung katulad ng kanina na 80% of the salary na matatanggap ng family.
Okay, correct. Organization, so merong national, regional, and provincial offices po yung internal affairs. Tatandaan, kung tatanungin at sino po ang head ng IAS, Inspector General. Ang ganda ng pangalan niya, ano? Inspector General. Yes, ranggo po yan, yung sa posthumous promotion. Yung Medal of Valor, hindi lahat na namamatay may Medal of Valor. Basta mas talagang kitang-kita yung katapangan niya, yan pwede. Kasi pinakamataas na po yan na award si Medal of Valor. So hindi necessarily namatay ka during your duty, may Medal of Valor ka. Unless sobrang tibay talaga ng ginawa mo na parang nilagtas mo yung mga tao dahil kaya ka namatay, no, mga ganong bagay. Hindi, wala akong nakita sa civil service. Ang nakikita ko lang na mayroong sabi dito kasi 'pag civil service exam daw hindi ka daw kailangan mag-take ng promotional exam up until police captain. No, kasi ang civil service exam guys, kahit saan 'yan puwede mong gamitin. Magturo ka, mag-cashier ka diyan sa munisipyo niyo, mag-treasurer ka. It's like a document na nagsasabing puwede ka sa public service. 'Yun lang naman 'yan, si civil service. Okay, nilalang ko siya 'no, kasi kung iko-compare mo siya sa bar exam, sa board exam, lisensya kasi ang board exam. Lisensya siya, as in, ibig sabihin magaling ka diyan, competent ka diyan. Si civil service exam kasi, it's a document saying na, "Uy, puwede mo akong tanggapin, puwede ako sa public service. Puwede ako maging treasurer ng barangay niyo, puwede ako maging treasurer ng munisipyo, puwede ako maging ganito, ganyan, na magtatrabaho ako sa public." Gano'n. Magte-take 'yan. Okay. Next, entry to IAS. Ma'am, gusto ko mag-IAS, ma'am. You need to be in the law enforcement first for 5 years. Kasi paano mo sila ipupulis kung hindi mo naiintindihan yung trabaho nila, di ba? So, entry to the Internal Affairs Service shall be voluntary and subject to rigid screening where only PNP personnel who have at least 5 years experience in law enforcement and have no derogatory service record shall be considered for appointment. Tapos, kung bar passer ka, lawyer ka, then you will be able to enter the service laterally. Yung maging officer ka kaagad. Okay? What if daw namatay dahil binaril dahil may kabit? Hindi naman siya during the serve duty. Guys, yung 80% na sinasabi ko kanina, when you were taken na erase ka sa world because habang nasa duty ka. Baka pa nga matanggal ka pa nga sa service, wala ka pang magagawang ano 'no, 'pag nagkaso pa yung babae ano. Yes, watchdog of the PNP. Tinatawag ko siyang pulis na mga pulis. Okay, isa sa puwedeng lumabas sa exam niyo is yung tinatawag nating forum shopping. So, forum shopping po yung tawag, illegal po ito, ay bawal po ito kapag ikaw po ay magfa-file ng kaso, magrereklamo ka sa isang police officer or kahit sinong tao po 'to guys, civilian man or hindi, yun pa rin yung term, forum shopping. 'Pag nag-file ka kasi ng case guys, kailangan dun sa isang tao lang. For example, sa pleb ka lang. Hindi ka na puwedeng mag-file ng case dun kay mayor. Ako din, kung magfa-file ako ng case sa'yo dito sa MTC, hindi na ako puwedeng mag-file ng case sa iba pang courts. Kasi forum shopping po 'yan at it will become a reason it can be a reason para ma-dismiss po yung kaso or mabasura siya. So, forum shopping of multiple filing of complaints. When an administrative complaint is filed with a police disciplinary authority such as pleb, no other case involving the same cause of action shall be filed with any other disciplinary authority. So again, iwasan natin na magreklamo ng maraming beses sa iba-ibang tao. Iba-iba sa pleb, sa mayor, tapos punta ka na naman kay ano, regional director. Bawal 'yun. So, bawal ang forum shopping or multiple filing. Okay, bawal ang forum shopping or multiple filing. Okay? Madi-dismiss po yung kaso nyo kapag ganyan. Forum shopping ang tawag natin doon ha, forum shopping. At saka ito pa, isa sa magandang ginawa ni 8551, kinlaro niya po yung about sa women's desk at yung pong, dahil may women's desk, siyempre kailangan po ng babae sa police force. So nagkaroon po tayo dyan ng dapat meron pong 10% quota na para sa babae. Okay? So, si 8551, creation of women's desk in all police stations and formulation of a gender sensitivity program. Lamok lalamat. The PNP shall establish women's desk after
2 years after this, so 1998, around 2000, nagkaroon na po ng women's desk ang mga police stations natin dapat. Okay? Next, prioritization. Prioritization pero 10% ano. So within the next 5 years, the PNP shall prioritize the recruitment of training of